maraming improvement dun sa area. Nung first time sa area ng Guadalupe, yung daanan paakyat dun mismo sa project natin, masikip pa siya. No? Pero eventually, dahil alam na rin ng mga tao doon na may mga malaking development na mangyayari ulit dun sa area, nag-improve din yung mga kalsada, mas malinis na ngayon, mas malalaki na. And then even yung ano doon, no, yung mga bake shop doon, mga restaurants doon, marami na rin nagbubukas. May bagong bukas na rin na malaking Starbucks doon papunta doon sa area. So ibig sabihin, nag-i-improve din yung location. So by the time na ma-turn over si Calleja Heights, mas maganda na yung location, mas maganda na yung area kasi mas marami nang pwedeng puntahan yung magiging unit owners natin dyan. Okay, if you will ask, sir, di ba medyo nasa bundok siya? Okay ba yun na nandun tayo? Yes, it's because meron existing na developer na nakapagtayo na ng project which is the Apple One. Yun yung katapat natin. And then nandito tayo sa kabila which is the MCI Homes. Okay? So, with the project information, it's 4.6 hectares. Ganyan po siya kalaki. And the other lots po na meron dun sa baba is pag-may-ari po ng UPDI, ng UPDI, which is yung yung sister company din ng kumpanya natin for land banking. So ibig sabihin, kung nag-aalala kayo kung magkakaroon ng obstruction doon sa area, hindi po kasi possible na ang mag-development din doon sa paligid ay DMCI pa rin. And hindi niya hayaan na magkaroon ng obstruction yung naunang project na nandun. Okay? So, it's 4 high-rise building with equal floors po siya ha. That's 41 residential floors, 2 basement parking levels, and meron siyang 2 amenity levels. Now, pasok po tayo sa site development plan ni Calleja Heights. Ang open space po devoted to Calleja Heights ay 3.6. Imagine from 4.6, ang open space na kinuha natin ay 3.6. Yung residential space is only a hectare. So napakalaking space siya. Yung 10,000 steps a day, kaya nyo gawing 50,000 steps, magpabalik-balik lang kayo dun sa buong project. No, ganun siya ka-possible, ganun siya kalaki. Okay? And it's Cebu's biggest open space. When we research naman din, and when we talk about nung starting days talaga ng DMCI sa Cebu, kasi first time nga si Calleja, pag nagtatanong kami sa mga brokers doon, wala pa daw ibang developer na nakapag-alok ng ganitong kalaking type, ganitong kalaking open space. And with DMCI, it's not our first time to offer big spaces. Kasi in Manila, ang footprint to building ratio natin ay 60-40. Diba? Where 60 is allotted for the open space and 40 is allotted for the residential. So with with Calleja Heights, we are at around 80 to 88% of open space po yung lamigay natin. So ganun kalaki. Okay? So yan. Ang buong area po natin, itong buong area po natin na yan, is divided into 4 districts. The first district that will be developed is the Summit District, followed by the Dawn District. Yung nasa likod, yung kita yung Mactan Channel is the Azure District, and the last district is Dusk. So ganyan siya, no? Paikot po siya. Again, the first to be developed, which nandun si Leia Building, yung binibenta po natin ngayon, is in Summit District. So eventually, madedevelop na po siya ng paunti-unti, no? Kaya swerte yung mga bibili kay Leia, kasi enjoy na, no? Yung deliverables na meron tayo dito with the Summit District plus with the Dawn District. Okay? So, and connected po yon yung 4 buildings na yon into one central plaza sa gitna. May central plaza siya. Okay. So, let's go ahead and discover the Summit District. Ayan. So, this is the drop-off area. Again, pagdating sa halaman, wala rin tayong problema. Sabi nyo nga, nakabisit na kayo with DMCI Homes Project. Marami tayong halaman sa mga projects natin. Tama ba? Okay. So, this is Calleja Heights. This will be the look of the drop-off entrance. So, from grand ng itsura niya. By the way, the reason why we put so much effort sa frontage ng project natin, it's because we value yung arrival experience ng mga clients natin. Kung mapapansin ninyo, karamihan or almost all the projects of DMCI Homes, kapag pumasok kayo, ang una nyo makikita, swimming pool. Tama ba? Hindi yung guard, no? Sir, yung guard. Kaya ay magsabi dyan, tama naman din yun. Okay, tama din naman yun. Pero pag nakapasok na po tayo dun sa project natin, ang una po nyong makikita dun is yung swimming pool.
Ganito yan, no? Para mas ma-appreciate po natin yung arrival experience na dilalagay ng management natin, yung effort na yan to our projects. Kasi in one of the meetings na na-attend ko together with the President, he's saying na, pagpasok, anong nakalagay dyan sa project natin? Ang unang pinresent, basketball court. So ang point ni Sir Ara, lahat ba nagpa-basketball? Diba? Lahat ba ng clients nagpa-basketball? Hindi naman. Otherwise, kung yung lahat ng residente dyan ay basketball player, matutuwa na basketball court yung nasa unahan. Tama? Philip ulit. Ang sumunod na tubig talaga, una yung makikita, swimming pool. Okay? Kasi that's how we value. Yung pagpasok pa lang nila sa project natin, mai-inlove sila agad. Okay? So, ito yung drop-off entrance natin. As you can see, no, maraming pahalaman dyan. And this is our trellis walkway. So again, kita nyo blurry dito sa side na to. Glass covered po kasi to. Okay, kaya ganyan yung itsura niya. So ito yung binabanggit natin, no? Arrival experience, pagka-drop off sa'yo, maglalakad ka dito sa trellis walkway, makikita ka ditong water garden. Okay? So ganun ka-relaxing agad siya, no? Sa pa lang, sa drop-off area pa lang. Okay? So this will be another angle of the water garden. So again, lahat na ng grant nilagay natin dito sa area na to kay Talaya Heights. And then another view of our water garden. So this is the walkway going to the project, going to the first building. Ayan. So pag umikot pa tayo dun sa project natin, this will be the summary of what we can see sa summit area. Ito pa lang yung una ha. You can see, ganito kalaki, nandito yung drop-off area natin. Lalakad ka dito sa trellis walkway natin. And habang naglalakad ka dyan, pwede ka mag-emote habang nakikita mo tong water garden. Pwede ba yun? Pwede yun, no? Pwede naman yun, di ba? Habang humahangin-hangin, feel na feel mo yung lakad mo dyan. Okay? And of course, ito yung mga walkways natin dito. Imagine dito pa lang, may 10,000 steps ka na. May other summits pa tayo in the making, di ba? So buong-buo mo talaga yun. Yung pang-5 araw mo, kaya mo ng 1 araw dito. Okay? Next is going to the building. Yan, sa Leia. This will be the look of the lounge area. By the way, yung mga nakikita nyo po mga design sa mga projects natin, hindi na po natin siya kinukuha from outside. Ang designers na po natin ay yung mismong fit-out team natin. So internal na, in-house na rin siya, yung mismong fit-out team natin. Yung nakikita nyo pong mga design sa option area, yan, and then the elevator lobby. So again, nakarating na kayo sa mga project ni DMCI. Maganda ba yung mga elevator lobby natin? Yeah. Yes. Okay. Snack bar, this will be the look. And then tawid tayo sa Don District, ano bang pwede nating makita doon, no? Of course, nandun yung mga pool natin. So we have the leisure and kiddie pool. Another angle, as you can see, present pa rin naman yung sky patio natin dito, no? Tama si sir. So, kabisado niya sa DMCI, no? That's part of the Loom Event Design Technology. Okay, so may sky patio tayo dito. And then, ito, another view po ng ating leisure and kiddie pool. Yan, ito naman kapag pa-sunset na, ganito yung isura. Okay. So ikot pa ulit tayo dun, no? On the other side, pagkakita natin dun sa leisure and kiddie pool, punta naman tayo dito sa lap pool. So ganito kahaba yung ganito kaganda yung meron sa lap pool natin. So parang talaga siya, no? Bakasyonan, parang resort talaga siya, no? Okay? And then, ayan. Punta tayo dito sa play area. Okay? So this is also part of the Don District. Yan, may the whole look of our play area. Meron siyang open lawn dito sa gitna. So the kids can run. Diba? Lahat pwede nilang gawin dyan, no? So they can, pwede dito mag-bike. Allowed din naman, pwede mag-bike dito. And then mag-jog or mag-walk dito. So ganun ka yung natin, ang project natin, ka-flexible. Kasi ngayon, di ba, ang bentahan sinasabi nila, since it's a buyer's request yung mga buyers natin in a way din. Kasi we have to adhere with the lifestyle thing na sinasabi nila. Kasi ang mga unang tanong nila dyan, may open space ba? Di ba? May co-working area ba dyan? Tapos, meron bang swimming pool? May gym ba? Pwede ba ako maglakad dyan, magtatakbo? Diba? Kasi a lot of us right now very active na into swimming, into walking, into jogging, diba? So dito sa project natin, hindi nila magiging problema. Okay? And then,
Moving forward with the rest, this is the summary of what you can see sa Dawn District. We have a play area, an open lawn here, kiddie pool, lab pool, and leisure pool. And this one, no, meron pet park. This is also a first in a DMCI Homes project where we put a pet park. Kasi during our early days ng research sa Cebu, natanong namin yung mga broker, ano bang meron ngayon sa Cebu? So sinabi nila, nagkaroon ng phenomenon sa Cebu na karamihan ng mga tao nag-aalaga ng pets. May mga dogs sila. Okay? Kasi during the pandemic daw yan nung naengganyo yung mga taga Cebu na mag-alaga ng mga dogs. Kaya ang una nilang tinitignan kung bibili sila ng property, kung meron bang, kung allowed ba yung pets and merong area per pets para tumakbo. Kasi pag makarating kayo ulit ng Cebu ngayon, may mga pet parks na sila doon. They even celebrate birthdays ng mga dogs nila. So ganun, may mga parade ng mga dogs doon sa Cebu. So very sila talaga, mahal na mahal nila yung mga dogs nila. And even yung vitamins nila galing ng ibang bansa. Imagine nyo yun. Yung samantalang yung vitamins nyo, tiki-tiki lang, no? This is the area ng active zone natin. Kasi nandito lahat ng court. Okay? What you can see there is itong basketball court natin. Imagine, ang sarap maglaro ng basketball court dyan. Nasa paligid niya, napakahangin, tapos green yung spaces, no? So, yan. And then, we also have the amphitheater garden. Doon sa paligid, may multi-purpose court din tayo, which paddle ball, pwede na dito, no? Kasi yun din yung trend ngayon. Since multi-purpose naman siya, that can be converted to that kind of sport. Okay? And then, may mga play courts pa tayo dito. Ginamit din natin tong mahaba na to, no? So since part pa siya ng property natin, naglagay tayo dyan ng indoor court facility. So meron tayong covered basketball court. Okay. And then may mga play courts pa tayo along the way. Ito. Yeah. So, this is what you can see in the summary sa Azure District. View from the balcony, you can see there the open field. We have an amphitheater garden. Ayan. And then yung view na pababa is the basketball court. And then yung mahaba na yun, the play court and the indoor court facility. Okay. So next natin is Dust District. Kaya pa? Yeah. Maganda ba yung Calea Heights? Yes. Yes. Of course. Punta tayo dito sa Dust District natin, sorry. Ito, yung terrace garden natin. Yan. So imagine, sobrang daming open spaces. Kung broken-hearted ka, pwede ka mag-emote kahit saan dyan. Diba? Pwede ka maglakad-lakad kahit saan dyan. No? Pwede ka makipagkwentuhan sa kumari mo. Pag-chismisan nyo yung kapitbahay nyo maghapon, pwede lahat ng district ikutin. So, in a snap, this is the Dust District. We have there another set of pool. May leisure pool tayo dito, another play area, picnic area, a terrace garden on the side, and a viewing deck. So, lahat ng space doon, gamit na gamit sa project natin. Okay? And then, of course, when we talk about Lea Building, ito naman, sa taas na yung pwede natin makita, no? So, we have there a sky park. Again, may mga green doon sa project natin para hindi nila ma-feel yung lula, no? Ma-enjoy nila. Tumawid na rin yung mga greens inside as part of the seamless design na pinopromote ng DMCI Homes. That's our open sky lounge. You know, for some reason, maganda yung naging design ni Calea Heights. Number one, cradle of religion si Cebu, tama ba? And yung pinaka-symbolism talaga doon ng Christianity is yung sa Basilica, no? Sa Magellan's Cross. And then eventually, nagkaroon tayo ng project doon. Si DMCI is part ng pagbuo ng CCLEX, yung Cebu Cordoba Link Expressway, yung mahaba na yun. Part tayo ng consortium doon, no? So, maganda siyang pag-build up kasi kung quality yung pinag-uusapan, kung maganda yung pagkakatapos ng CCLEX, of course, maganda rin yung gagawin sa Calea Heights, no? And pwede niyang matanaw yung CCLEX from that area kasi all the buildings, kaya siya 41 residential floors in equal, is connected by a sky bridge. Okay? So, ganun siya katindi. Now, sir, paano yun? No? Unahan ko na kayo kasi ito yung usual na tinatanong sa amin. Sir, paano yan? Kasi naturally, nag-move yung soil. Tama ba? Paano yung mga bridge? Baka mag-break siya pag nag-move yung soil. So, ang idea po is, one part of the bridge is attached, the other one is not.
Nakapatong lang po siya. So parang pag nagkaroon po ng movement, hindi po sasama yung bridge dun sa friction, hindi siya mababalik. Sasama lang din po siya dun sa movement. Again, ganun din dito. One is attached, the other one is not. One is attached, the other one is not. Nakuha po yung idea. So yun po yung technology na nilagay natin. Yun din po yung mga unang questions na nakuha natin. Kasi it's a first in Cebu na magkaroon ng ganitong type ng buildings, tas connected pa siya into a sky bridge. Okay? So, pero ang mga sumunod na tanong sa amin dyan, Sir, gagawin bang glass to? Wala po tayong desisyon na ganun gawin. Okay? Kasi nakakatakot din naman po yan talaga. Alright? And yung maintenance doon mas high yung cost, and yung tibay din hindi assured. No? Unlike kung ganito po yung gagawin natin, no? So maganda yung technology. So again, pag may mga clients kayo nagtanong paano yung safety, paano yung natural movement ng soil, it happens naman talaga. Assured natin yan kasi again, one is attached, the other one is not. Yung project natin, ang taas ng project natin ang tawag doon Sky Promenade. Sa Cebu, yung taas ng project, if it's only Leia, Sky Promenade. Pero kapag magkakasama na sila lahat, Sky Park siya, connected by the Sky Bridge. Nakuha po? May quiz tayo mamaya, ah. Kailangan makinig. Okay? So next, this one is the look of our Sky Bridge. Yan, ganyan po siya kaganda. Sorry. Okay? So, for amenity list, ito yun, para hindi kayo mapagod, no? Sa summit, ito yung meron tayo down to the roof deck, meron tayong Sky Park, Open Sky Lounge, and Sky Bridge. Actually, si Kalea is a park na may konting condo. Parang ganun siya, no? Kasi again, 3.6 hectares is allotted for the open space, and 1 hectare lang is for the residential, no? It's more than the 60-40 footprint to building space ratio na meron tayo. Okay? With project facilities, again, we have sa building natin, meron ganyan, commercial space with parking, ayan. And plus, magkakaroon po doon ng ride share. If you have heard about it, may mga projects po ni DMCI na nagsaservice from, say, Taguig to Makati, parang ganyan. O kaya QC to somewhere in the area, no? So hindi ko na po matandaan yung specifics. Pero that's the idea of ride share. Para siyang Grab. So magbubuk po sila via dun sa DMCI Communities app. So ang mga kasabay lang din po nila dito ay mga taga DMCI homes din. Tapos kung ano yung madadaanan, dun po sila ibababa. Okay? So ganyan din po yung gagawin natin sa Kalea Heights kasi may distance nga po pababa going to the main city. No? So next, Home East naman is the service of DMCI homes. Wherein yung lipat bahay assistance yan. So may ganun na po tayong service na tinutulungan natin yung mga unit owners sa mga select projects na matulungan sila with installation, with lipat bahay, basic needs. No? And lastly, ito po, lahat ng projects na natin ngayon ni DMCI, meron na pong community internet. So yan din po yung ilalagay natin kay Kalea Heights. And then with unit layouts po, pakita ko na lang din sa inyo yung one bedroom natin is at 33 square meters. They say na yung mga layout ni DMCI ay open layout, no? It's because wala talaga siyang major obstruction. Pagpasok mo, maaliwalas, kita mo na agad, no? Walang mga walls na biglang lumilitaw. Okay? And then, this one is the look of our 2-bedroom, very spacious at 61.5 square meters. Okay. And then, yung 3-bedroom naman natin is at 84.5 square meters. Yan. So, pagka napunta po kayo ng Cebu, you can visit our showroom. It's located at the Esplanade, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Malapit po ito sa IT Park. Okay? Tama ba? Tama, sir, no? IT Park. So, nasa kabila lang si IT Park, nasa kabilang side tayo. So, ang so dahil binigay na sa inyong project, kaperahan